Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn? Hold na agad ko. Mula August 4 to August 10, 2024. Pwede nangyayari na to. Mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo ito magiging reading ay baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala niyo mismo. Baka may lumabas sa gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender, all long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo. Eh, gano'n na nga lang, huwag nyo nang pansinin yung gender, katulad nito. May masculine tayo. Oh, ito pa, oh. Feminine naman. Speaking. Speaking of energies. Eh, pero dito, ayoko reading na. Oh, bakit? Eh, ah, kasi yung way ng reading ko, nilalagyan ko ng mga kung ano-ano ang reklamo. Tao, ganyan. Para di ako malito. Ito kasi, pag nakita ko to, ito yung tao. Kasal siya. Pero di siya masaya. Ayun, pag bumalik di siya masaya. Ganun lang. So, kasal to, may anak. Ah, pero hindi siya masaya sa kung meron siya. Ganun. Pero sa case na to, pwede rin businessman. Kaya lang, small time businessman. O, sabi natin may business, pero hindi masyadong kumikita. Ako bankrupt na siguro. So, kunin nyo lang info nga sa tingin nyo, para sa inyo. So, yun yung energy ng lalaki. So, pwede rin namang may trabaho, pero unstable. Unstable, yun ang way na hindi siya permanent doon sa work niya. Hindi permanent yung source of income. O may source of income, may trabaho naman, pero maliit ang source of sahod. Pero, um, hindi mayaman. Gawin po ninyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon. So, yun yung lalaki. Ito yung babae. Pero again, ulitin ko, di siya masaya. Baliktad dito. Hindi ba siya masaya? Kasi baliktad din. Eh, pag nakita ko kasi ito, yung card ng masaya siya sa ginagawa niya. Well, ganyan yan, o, gano'n. Pero ito kasi yung tao na mapusok. Mapusok, devil, naglalaro-laro lang. Gusto niya yung mga ganun, walang commitment, o pabor siya, o okay lang sa kanya, yung walang commitment. So, papasok dyan yung third party situation, situationship, friends with benefits, situation, gano'n. So, siya yun. So, pag nakita ko to, sabihin natin kung ito ay third party. Kasi babae, sabihin natin other woman siya. Eh, pag nakita ko nga to, pag bumalik, sabi ko, upright. Sabihin natin siya nga yung other woman. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam at first na siya ay other woman. Niloko siya probably yung partner niya, pag ganyan. Late niya na nalaman other woman pala siya, pero tinuloy niya pa rin yung relasyon nila kahit na nalaman na niya na siya yung third party. So again, wala siyang alam. Pero kung nakita kong ganyan, alam niya. May awareness siya. Siya yun ang aki. Siya talaga yung problema dito. Kasi pag dito, hindi siya yung problema. Hindi siya yung um, biktima lang siya. Pero ganun pa rin. Although alam na niya na mali, tinuloy-tuloy niya pa rin. So, pangit pa rin ang card. Pag ganito, pero case-to-case basis, paliwanag ko lang. Kasi pwede rin naman kung ini-embody niya yung pagiging strong, passionate woman. So, then, depende sa sitwasyon. Depende sa mga cards kung anong role niya.
Pero dito ang role niya ay third party. Kasi, tingnan namin yun, oh, nandito pa to. Yung part ng deception, sneakiness, winning at all costs. Pero again, ito ulitin ko. Siya yung babae na alam niyang in a relationship to sa iba yun. O alam niyang kasal to eh. Pinatos niya pa. Siya pa nga mismo yung nakakit. Ganon. So siya yung masamang version ng pinakamasamang version ng Queen of Wands. Ayun. Mm. So again, ito yung sneakiness natin, di ba? Card din ito ng deception kasi nga nanalo siya sa maling paraan. May naisip pa ako eh. Ano ko nakita yun? Ay, naku, nalimutan ko. Iba pang version ito eh. Anyways, since nakalimutan ko, eh, mag-stick tayo doon sa may mga umiyak dito dahil uh, nanalo nga siya sa maling paraan, sa dirty way. Pero sa case na to, since mild deception to, kasi hindi naman to 7 of Swords. Pero kung 7 of Swords to, ay di mas malalang version. Pero ito, pag nakita ko to, ito yung mild version ng 7 of Swords. Kung saan, flirtation pa lang yung nangyayari. Okay? So, malamang, ito yung nagpo-flirt. Ito kasi hindi siya masaya sa kung ano meron siya, di ba? Alam niyang in relationship, alam niya kasal to in relationship. Pero pina-flirt niya. Siya yung nagpo-flirt dito. Pero since hindi nga siya masaya, hindi madali lang din itong may influence, may influensyahan itong babae ito na pumasok sa maling relasyon. Pero again, ito yung nagpo-flirt. At ito naman ay willing mag-flirt. Willing na i-flirt siya. So again, dito yung nagpo-flirt dito at willing naman siyang i-flirt siya nito. Hindi naman siya masaya sa relasyon. Pero don't worry, he's may 10 of wands. Ay, 10 of pentacles tayo. At ito yung card ng solid foundation. Stability, establishment, loyalty. Malaki ang chance na, di ba, flirt lang naman yung nangyayari sa kanila. Hindi yun mag-bloom. Okay? Yun yung pinaganda ng reading natin. Walang mabubuong uh, connection sa kanila na malala, seryoso. So sabihin natin, may flirtation, pero sandali lang yun. Hindi siya pumatagal ang problema. Okay, mawawala din yung connection nilang dalawa. Don't worry. Dahil nga, maganda yung dulo natin na 10 of 10. Kasi na priority pa rin family. Okay? Kaysa sa tukso. So, yun. Yan ang gusto sa akin. Mananatili pa rin nabuo ang pamilya dito. Kahit na may landian na maaaring mangyari sa mga. So, paano naman natin malalaman kung para sa inyo ba itong reading o hindi? Yung partner ng record sa kwento na to. Ha? Yung partner niya. Regardless kung siya yung babae o lalaki dito sa kwento to. That's yung partner niya. Aries, Aquarius.
pwede rin case kayo mismo yung naglalandi. So, yan, case-to-case basis kasi. Ang, dito, ang pinaka-point of view dito, may landian. Okay? Mga ay mangyari. Pero, at least, may iwasan. May iwasan daw. Other information, gossip. O gossip. Money. Well, yung iba sa inyo ay magkakapera. Itong mga inggitera, dahil magkakapera nga yung iba sa inyo. So, dahil magkakapera, nainggit sila. Okay? So, kung magkapera man yung iba sa inyo, huwag nyo na sabihin sa iba. Kasi hindi natin malalaman kung sino kung pwedeng maging fake friend o fake sa inyo. Kasi hindi lang naman ito nangyayari sa friendship, pwede rin sa pamilya. Na may someone na ayaw maging masaya yung iba sa inyo. So, pwede rin itong kahit sino in general. Okay? So, kung magkapera, anything na good news sa pera o career, huwag nang sabihin. Kahit kanina, itago nyo na. Kasi para maiwasan yung inggit, selos. Saka ang masama niyan, nagkapera yung iba sa inyo, utangin naman. Tapos kung anong drama yung sasabihin niya, hindi niya naman matanggitan yung drama niya. So, imbis na magkapera yung iba sa inyo, baka mapunta dun sa magdadrama sa inyo. So, again, para show, huwag na lang ikwento sa iba. Okay, pera yung iba sa inyo. Kasi, again, for some reason, magkakapera nga yung iba sa inyo. Anyway, kuha tayo dito ng ibang detalye. Kukuha ko dito ng apat. Pamasahin ko na lang. Dali naman intindihin ko. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Whether single kayo o in a relationship, ito yung extra message natin para sa iba sa inyo. Openness. Be open to receiving divine guidance in a relationship. Reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Four. Use thought to feel your heart beat faster as you get closer. Cherish. Protect your relationships well. Anyways, hanggang dito na lang po ba.